Kamusta po kayo this week? Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Anyon po, the Lord has been good kasi sa biyaya ng Panginoon ay natapos ko na po ang ating discipleship book. Bigyan ko kayo ng kaunting para ganahan kayo. Alam niyo po kasi when it comes to discipleship, napakadami kasing material sa mundong ito, tama? Like, nung nagsisimula po tayo in City Disciples, when we think that paano kailangan namin mag-discipleship, ang unang papasok sa isip, nag-uusap kami dati ni Pastor Joseph, ang dami tayong material. And then, pumasok po tayo ng karaan, nagkaroon po tayong journey. At ginagamit po natin yun, napakaganda po ng naman ng ating journey. Pero po nitong last year ay nagkaroon po ng insight sa akin ng Lord na ang ating pong discipleship needs to be solely focused para po sa atin sa City Disciples Alfonso. Kaya po ay sa biyaya ng Panginoon, hindi po dahil sa akin ay natapos na po natin ang ating libro. Ito po ang tsura niya. Disciple Black lang po, no? Pero yan po ay, madami po yan. So, ito po ay 156 pages. So, ipiprint ko po ito at gagawin natin libro. Pero ngayon ay nasa process pa siya ng checking. I asked people na malapit po sa atin na i-check ito as pastors, leaders, to check baka meron akong nakaligtaan or baka meron akong namali ng sulat. And ang part of this is from our journey pa rin. Lalong-lalo na po yung statement of faith natin, nilagay ko pa rin po siya dito. Dinagdag ko lang po yung mga kulang na wala doon. So this will be used by everyone. Ito po ay pwedeng gamitin kahit bago ka sa pananampalataya o ikaw ay matagal na. Ang span po nito ay simula sa gospel, ang nakaunahan, hanggang sa church planting. So, di mo lang makakilala mo sa Lord, hanggang kung tinawag ka ng Lord magpastor, ay gamit mo na to. Okay? I am very excited about this and nalid na po ako ng Lord. I'm working on a new one. Ngayon po, siguro abutin na naman ng isang taon na nagagawa po ako ng book about biblical deliverance na gagamitin din po natin in this church. At mabiyaya po ang Lord. Amen? Amen? Napakabuti po ng Diyos. At kung babalik po tayo sa ating series, we are in week number, sino po nakakaalala? Week number 6 ng ating series called Majesty. Sabihin mga sa katabi mong Majesty. At we are looking at the middle part of the book of Matthew. Ngayon po nasa Matthew chapter 15 na po tayo. Matthew chapter 15. Supposedly ay pagsasamahin ko sana yung verse 1 hanggang 20, pero last week ay hinati po natin ito. We started with Matthew chapter 15 verses 1 to 9. Kaya po ngayon ay nasa verse 10 na po tayo hanggang verse 20. Verse 10 hanggang verse 20. At ang title po natin ngayon is called Heart. Sabihin mo nga sa katabi mo, Heart. Yan. It is called Heart. At ngayon po, this is one of the most important things na hindi natin pwedeng makalimutan when it comes to the gospel. That the Lord is, alam po natin, Jesus did not come to abolish the law, but come to fulfill it. Pero sa kanya pong pagdating ay, habang tumatagal kasi yung panahon, na ang bayan ng Israel ay hawak-hawak nila ang law na galing sa Diyos through Moses, pinadaan kay Moses sa bayan ng Israel. Ang mga may hawak ng batas na ito at ang may hawak nito lalo mga Pariseo, they have twisted it into something more legalistic. Pag sinabi pong legalistic ay hindi na siya tungkol sa puso kung hindi tungkol na sa ginagawa natin. Kung hindi tungkol na sa bawal kang ganito, bawal kang ganyan. When Jesus came back, nang si Jesus ay unang pumunta dito at siya ay nagkatawang tao, when the Word came in flesh sa mundong ito, ang tinuro po sa atin ni Jesus is that this law is supposed to change our hearts. Ibig sabihin, ang pagbabago po ay hindi nanggagaling sa mga ginagawa nating panlabas, kung hindi nanggagaling po ito sa loob, palabas. Okay po, at ito nakaraan, I was mentoring one of sabi ko, you have forgotten one of the most important things dun sa passage na kinuha niya, which is
ang tinitingnan ng Diyos sa lahat ng ito, commitment, and po yun, in the ministry, in Christian living, at tinitingnan po ng Diyos ay ang ating puso. Amen? It is always in the heart. Kaya po ngayon, in Matthew chapter 15, papasok po tayo. Ang title po ito nakalagay dito, pag ganun niyo po sa inyong Bible, is What Defiles a Person? What defiles a person? Pero gagawin po natin heart, ang title natin. Dahil nandito rin naman po yan when you look at it. So basahin po natin, I will be reading in English Standard Version. Ngayon po umaga nito. Matthew chapter 15, verse 10 to 20. And he called the people to him and said to them, Hear and understand. It is not what goes into the mouth that defiles a person, but what comes out of the mouth. This defiles a person. Then the disciples came and said to him, Do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying? He answered, Every plant that my heavenly Father has not planted will be rooted up. Let them alone. They are blind guides. And if the blind lead the blind, both will fall into a pit. But Peter said to him, Explain the parable to us. And he said, Are you also still without understanding? Do you not see that whatever goes into the mouth passes into the stomach and is expelled, but what comes out of the mouth proceeds from the heart? And this defiles a person. For out of the heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. These are what defile a person. But to eat with unwashed hands does not defile anyone. Lord Jesus, maraming salamat. Lord, we thank you for this day, for your presence, for guiding us in this church. Panginoon, sa direction na binibigay mo, Diyos, na hindi mo kami pinapabayaan to wander around, to wander aimlessly, but you are giving us purpose and direction in this church. Kaya ngayon, Panginoon, if things needs to be corrected in our hearts, ngayong umagang ito, Panginoon, you are free to do so. Malaya ka pong kumilos, Panginoon, sa lugar na ito. Sa aming kalagitnaan, ang aming mga buhay po ay sa iyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, ang dalangin namin ay makialam ka po sa aming mga buhay. O Diyos, buksan mo po ang aming pangunawa. May we not be led astray, Panginoon, sa katuroan ng mundong ito. Kung hindi sa umagang ito, ang matanggap namin ay ang katuroan na galing sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po in the mighty, the majestic, and the matchless name of our Lord, Jesus Christ. Amen and amen. So, pasok po tayo. Let us dig over this. Kasi last week, ay kung maaalala natin, kinonfront si Jesus ng mga Pariseo. Tama? In verses 1 to 9, in Matthew chapter 15, verse 1 to 9, yung mga Pariseo ay pumunta kay Jesus from Jerusalem. They traveled around 90 miles from Jerusalem to the northern part of Capernaum, Galilee, para i-confront si Jesus. At sa mga wala po dito, ang kanilang pong issue is that, ang sabi ng Jesus, bakit yung mga disciples mo ay kumakain ng hindi naghuhugas ng kamay? Which is very funny to us kasi, di ba? Kung hindi natin naintindihan yung context, nag-travel sila ng ganun kalayo para i-confront si Jesus dahil yung mga disciples niya ay hindi naghuhugas ng kamay bago kumain. Pero when you think at it, and when you realize na ang mga Pariseo ay gumawa ng oral tradition, ng oral law, na yung supposedly na law of Moses para sa mga Levitical priest na dapat sila ay maghugas ng kamay bago mag-handle ng handog na pagkain sa templo, ang ginawa ng mga Pariseo, yun ay ginawa nilang general law para sa buong bayan ng Israel. So, kung dati ay makasalanan lang at hindi pwede na ang Levitical priest o ang mga pari ng bayan ng Israel ay humawak ng pagkain na hindi naghuhugas ng kamay dahil yun ay separated for the Lord, consecrated. Ngayon, ginawa ng mga Pariseo na, sige, ngayon, ang batas na ito ay para sa lahat. So, they elevated their own teaching above what the Word of God says. Tama po, naalala po natin? They elevated their man-made rules. They're very legalistic. At ang sinasabi nila, okay, Jesus,
You are a well-known rabbi ngayon, kilalang ka, marami kang tagasunod, you're a miracle worker, you are viral. Sa panahon natin ngayon, Jesus is viral sa buong lugar. Pero bakit yung mga alagad mo ay hindi naghuhugas ng kamay bago kumain? They are breaking the law of the Jewish nation. And then Jesus said, kinonfronta sila ni Jesus, at i-highlight ko na lang yung sinabi niya, you hypocrites. At binalikan sila ni Jesus, nag-debat si Jesus ngayon, okay, bakit kayo binilalabag ito? Kasi nung pinoint out ni Jesus na sila yung binilalabag, siguradong gigil na gigil ng mga to. And then the continuation ngayon, sa verse 10, kaya po sabi dyan, di ba sa verse 10, Jesus called the crowd to him and said, listen and understand. What goes into the mouth, someone's mouth does not defile them, but what comes out of their mouth is what defiles them. So, ang usapan po dito is defilement. Okay? Hindi po ito isang behavior problem kung hindi ito ay isang heart problem. Makikita po natin dito that our King has authority over our hearts. Tama po? The King, Jesus Christ, has authority over our hearts. So, nung nauna po sa verses 1 to 9, kinonfront ni Jesus yung false authority. Last week we have those words, authority and authenticity. Tama po? Naalala natin, authority and authenticity. Ngayon in verse 10 to verse 20, ngayon Jesus is confronting false diagnosis. Sabihin mo nga sa katabi mo, diagnosis. Sino dito yung pumupunta na sa may regular check-up sa doktor para magpapadiagnose? So nakalasin si nanay para magpadiagnose kung dapat pa ba niya ituloy yung pag-inom ng kanyang gamot. Tama po na yun? Oo, kasi sabi, wala, clear naman yung ano ko clear naman yung resulta. Kailangan ko ba ito? So, we went to the doctor para ipadiagnose kung ito pa ba yung gagawin. Ngayon, dito, merong diagnosis na ginagawa yung mga Pariseyo kung ikaw ay makasalanan ba o hindi. Ano ba yung nagpaparumi sa kaluluwa ng isang tao? Basically, is what they're saying. And they are false diagnosing yung pangyayari na kung ano yung nagpapasok sa bibig. Kasi ito pa rin po yung issue Kung bakit napunta tayo sa sinabi ni Jesus na kung ano yung pumapasok sa bibig ay hindi nagpapadumi sa isang tao, kung hindi ko ano yung lumalabas, is because normally, pag hindi ka naghugas ng kamay, ang tingin nila ay madumi yung kakainin mo. And by doing so, makes you sinful dahil madumi yung pumasok sa bibig mo. Tama po? So, ngayon, makikita natin, religion is very good at handling behavior. Kaya nga po tayo, we are breaking religion kasi kung titignan natin, religion just makes us manage what is outward. Tama? Kung ano yung panlabas. Alam ko, lumaki tayo sa kultura ng mga Pilipino that what is yung outward is very important. Tama? It is very important sa mga Pilipino. Kaya meron tayong term na term natin, pakitang tao. Sabi mga sa katabi mo, pakitang tao. Diba na kapag ka nasa bahay ka, mabait hindi ka mabait, diba? Pag nasa bahay ka, masama yung galing mo, kung saan masama galing mo, ayan. Pero, pagkaharap mo ibang tao, iba yung pinapakita mo. Pagkakaharap mo na halimbawa yung mga kaibigan mo, o pagpapasok mo sa school, pagka meron kang talking stage, iba yung ipapakita mo. Ang gusto mong ipakita ay yung mga magagandang bagay tungkol sa'yo, tama? Mga magagandang bagay na hindi ka umutot, ganyan. So that is, totoo yun, okay? Hindi ko yung sinabi lang, pero totoo yung ganyan. Pero, mababaw na, pero kung titignan natin, we are very good at managing our behavior. Kaya nga sino dito yung nung bata pa siya, kapag kamakulit ka sa labas, nakaklit ka ng nanay mo. Mga plastic, nakaklit nga kayo ng hanger di ba? Sino nakaklit ka ng hanger? Ng walis? Na isako ng nanay. Hindi, ako nagsako may polling Diba? Pinagahod na sa asin at munggo. Meron ba? Palo ng sinturon.
Ako napalo ako ni tatay, baka yung baka na sa ito, pinaya ko ilang araw. Kasi naalala ko ayaw ko kumain. Pero kung titingnan natin, our parents, though tama naman, pero minsan medyo excessive na yung pag-manage natin sa behavior. Kasi alam nyo, we can correct our behaviors on the outside, pero if it is not changed on the inside, eventually lalabas at lalabas pa din kung ano yung totoo mong ugali. Kaya meron din tayong word sa Pilipino na lumalabas na yung tunay niyang ugali. Tama? Lumalabas na yung tunay niyang ugali. Tingnan mo nga kung tatabi mo kung tunay niyang ugali yan. Diba? Lumalabas yung tunay niyang ugali. Ganito pala siya. Diba? Tapos, halimbawa, meron kang dinigawan, tapos tumatagal na rin bakit yung mga bagong boyfriend, girlfriend, lagi nag-aaway. Kasi lumalabas yung ugali nila pareho. And it is clashing. Tama, yung sa una, pagka pa lang sila, yung nagkikindatan pa lang, masaya. Diba? Tawa ng tawa, gustong mag-asawa. Yung kasabihan dinig. Tawa ng tawa, gustong mag-asawa. Pero pagka dumating sa panahon, na lumalabas na yung ugali, nagka-clash na. Kasi hindi pinakita kung ano talaga yung nasa loob. You are not honest. And Jesus goes deeper and He addresses the real issue dito sa passage na ito, which is our hearts. Tama? Our hearts is the real issue. Ngayon ito mga Pariseo, they believe that holiness comes from external separation. Jesus reveals that holiness flows from internal transformation. Ibig sabihin ng gagaling sa loob. Kahit anong pagaling mo, if you are not changed from the inside, meron pong mali. Okay? So, hindi po ito lesson tungkol sa mga manners natin. Hindi ito lesson tungkol sa pagiging mabait ng katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo mabait. Hindi ito lesson tungkol dyan. This is a revelation of what truly corrupts a person. Ano ba talaga yung nagtatanggal ng sa puso natin ng kabutihan, and that we can see that our hearts are corrupted. So pasok po tayo sa ating mga points. Number 1, defilement is internal. Okay, sa mga nagno-notes, for the sake of those who are taking notes as we are exegeting these verses, number 1, defilement is internal. So sa verse 10 at verse 11, kung titingnan natin, yun may pads ka pa yata. Makapatay na yung pads mo. Defilement is internal. Verse 10, Jesus called the crowds to Him and said, "Listen and understand. What goes into someone's mouth does not defile them, but what comes out of their mouth, that is what defiles them." So, ang sasabi ni Jesus is, ang issue dito sa nangyayari dito sa passage nito, kaharap niyo yung mga Pariseo, nandun pa yung mga tao, nakikinig, nandun yung mga disciples. Ang issue is hindi yung pumapasok sa bibig natin. Bakit? Tingnan natin, okay? Maraming mga paniniwala. Okay, papasok na naman tayo ngayon sa ceremonial law. Kasi may paniniwala na merong mga relihiyon na hindi kumakain ng baboy. Tama? Kasi they think that they will not be saved or they will not be holy pag lumapat sa bibig nila yung baboy. Pero come on, huwag tayo magsinungaling. It is one of the best foods out there. Pag nagpunta itong mga to, shoutout na naman sa rasa, di ba? Anong ma-order nyo? Sisig. Yan. Sisig, yan natin nyo. Pares. Yung mga paborito natin. At huwag tayo magsinungaling. Bacon is one of the best. Di ba? Bacon. And dahil nabasa nila in the Old Testament na magiging madumi ka pag kumain ka ng baboy, they think na ang kanilang holiness at ang kanilang kaligtasan ay nandoon nakabase sa bagay na yon. Again, for those who don't know, ang pagkain po ng baboy ay kasama sa ceremonial law ng bayan ng Israel. Which means, ang ceremonial law po ay tumakbo for that span at nagtapos sa cross. Okay? Ang ending po ng lahat ng ito ay kay Jesus. Kaya hindi na tayo under the law ng mga bagay na yan. And it is supposed to be para sa bayan ng Israel. Okay?
Maraming medyo mga weird na law pa dyan, pero sa tingin ko may mga law pa din naman dyan na pwede natin i-adapt kung gusto natin. Halimbawa, gusto mong sa iyong sambahayan ay bawal mag-tattoo, okay lang. Diba? Kasi yun sinilagay doon. But that is part of the ceremonial law. Ibig sabihin, kung magpatatuhan si Wisi, hindi siya makasalanan. Halimbawa, pumasok na siya sa school ng kinder, umuwi siya sa bahay, may tattoo siya. Ito na ano, yung sweet corn. Diba? Yung binalagay alcohol, nasa tapan mo dyan. Umuwi si Wisi, may sweet corn. Hindi yun dahilan for him to be unholy. Okay? Because the ceremonial law has ended pagdating sa cross. It points to Jesus. Okay? And the problem is, dito sa confrontation with the Pharisees, sa mga Pariseo, sa mga Eskriba, they were saying na pagka kumain sila nang hindi nahugas ng kamay, yung papasok sa bibig nila. Tignan nyo kung gaano ka-intense yung i-elevate nila. Kasi sa kautosan ng bayan ng Israel, meron lamang specific set ng mga pagkain na bawal nilang kainin. Kung gusto niyo mong basahin, I think it was in Leviticus, tama ba ako? Nasa Leviticus yon, chapter 11. Kung tama ang pagkakaalala ko po, go ahead and read those things. Gusto mong basahin. Meron silang specific set. Pagdating sa hayop, kung tama ang aming pagkakaalala, ang pwede lang nilang kainin ay biyak yung hoof. At ngumumuya yung hayop. Katulad ng mga kambing. Yan, tulad ng tupa. Pero, ang baboy kasi ay hindi ngumuya. Hindi na nakapag-alaga na ng baboy. Ang baboy ay humihigop naman ano. Di ba? Hindi niya nang inumuya yan, parang si Aslan. Pag hinadagdagan mo yan ng siomay, ano, gano'n lang. Hindi mo na, kahit ano yan, kahit lumpia yan lang ano. Kaya kung nakakita ka hindi ba ng baboy, pag kumakain yung darang, di ba parang, di ba? Tama? Parang sinasagpang niya lang. Hindi mo, kaya excluded siya doon sa pwede nilang kainin. Ngayon, in-elevate nila yung batas na kahit na pwede naman nila supposedly kainin sa bayan ng Israel, pero pag nahawakan nila na hindi sila naghugas ng kamay, makasalanan na sila. Unholy. Kahit yan ay tinapay lang, sipin mo yun, kakain ka ng tinapay, pero hindi ka naghugas ng kamay, unholy ka na. They elevated their man-made rules. At ito yung sinasabi ni Jesus, kaya ito yung continuation ng gusto ni Jesus sabihin sa kanila na hindi yung pumapasok sa bibig ninyo ang nagpapadumi sa inyo. It is not that. Jesus is speaking to the crowd. Tingnan natin sa verse 10, sabi niya, Jesus called the crowd to Him. Tinawag niya lahat papalapit sa Kanya. Kasi gusto niyang sabihin something very important for them to understand. Kasi sigurado, yung batas ng mga Pariseo lumalaganap sa buong bayan ng Israel. At yung mga tao, dahil hindi nila alam, at doon nakabasa sila sa batas, naniniwala kasi sila na pag hindi sila naghugas ng kamay, hindi na sila ligtas. Walang kaligtasan. Unholy. Makasalanan. These people are listening to what their leaders are saying. Kaya tinawag sila ni Jesus in verse 10, come to me, listen and understand. Not just listen, at tulad ng madalas natin ginagawa, nakikinig lang tayo, lumalabas sa kabila, sabi ni Jesus, listen and understand. What goes into someone's mouth does not defile them, but what comes out of the mouth, that is what defiles them. This is a public correction. Dahil maraming mga tao naniniwala na dito in this wretchedness, dito sa walang kwentang bagay na to, na sinusunod nila, ngayon Jesus is correcting everyone na ito yung tama. Okay? Defilement, according to Jesus, is not about food, it is not about rituals, it is not about external contact, but it is about expression that flows from the heart. Kung titingnan natin, merong isang medyo intense, kung babalik tayo in Matthew chapter 9, na example lang ito nakaraan. Yung babae na dinudugo ng mahabang panahon. Sa batas ng bayan ng Israel, kapag nahawakan mo yun, madumi ka. Magiging madumi ka din. Pag nahawakan mo yung babae,
at siya ay dinudugo, madumi ka din. Pero si Jesus hindi siya takot. Kung mapanood natin yung sa The Chosen, hindi ba? Naligo sila lahat sa dagat to cleanse them. Pero hindi sila takot dahil alam ni Jesus that it is not what is external that is defining a person. Tama po? It is what is coming out. It is the expression that flows from, sabihin po natin, heart. What comes out of our hearts and out of our mouths is what is defining a person. Kaya itong statement na ito ni Jesus, it is supposed to dismantle the religious views of an entire nation. Sa kabuuan ng bayan ng Israel. Tinawag niya lahat. Come closer, listen and understand. It is meant to dismantle their false beliefs. And sadly, sabi mga Kristiyano, kahit tumanggap ka na kay Kristo, meron pa rin tayong mga false beliefs. Anong tawag sa atin dito sa Pilipino? Sino nakakaalam? Pamahiin. Tama? Tapos ang nasabihin sa'yo na matatanda, wala namang mawawala sa'yo kung susunod ka eh. That's where you're wrong. Napipigat yung banal na espiritu. Mawala na sa akin lahat. Huwag lang ang banal na espiritu. Huwag lang ang pagkilos ng banal na espiritu. When you follow these man-made rules not rooted in the character of God, sa itinuro sa atin ng Panginoong Jesus, basically parang na rin sumusuway sa Kanya. Is what I am saying. Is what Jesus is saying. Ang kasalanan, it is not environmental contamination, it is an issue of what is inside us. It is an issue of what is inside our hearts. It is internal corruption. And being a Filipino, we all know kung gaano ka-deadly ang internal corruption. Tama? Sobrang deadly ng internal corruption. Number 2, one of the most amazing things about Jesus, hindi siya takot ma-offend yung mga religious. And as should you. Dapat hindi tayo natatakot ma-offend ang religious people, ang religion, if we know what we are saying. Kaya nga ako nag-spend ng extra time para sa inyo to train everyone, to disciple ang mga kasama natin. At as soon, yung paglabas yung libro natin, I want everyone to have it so that we can be discipled by the Bible. Okay? Number 2, truth offends religion. Truth offends religion. In verse 12, then the disciples came to him and asked, it is funny. Do you know that the Pharisees were offended when they heard this? They had to bring up the topic to Jesus. And Jesus, di mo ba alam pagkasabi mo niya na-offend yung mga Pariseo? Like, that is not Jesus' intention all along. Like, it is not part of Jesus' intention na ma-offend sila. Alam niyo kasi, when you hear the truth, the absolute 100% biblically grounded truth, at mali ang iyong paniniwala, it will offend you. Alam niyo, the gospel, the Bible, the teachings of Jesus is supposed to offend our hearts kung mali ang paniniwalaan natin. Bakit sa lahat ng libro sa mundong ito, the Bible is the most offensive book out there? Because it is confronting hindi lamang yung panlabas. Tingnan niyo, in other religions, paano sila naliligtas? I asked this in our communicator training na nakaraan. Paano naliligtas ang other religions? Pag ikaw ay naging mabuti, pag ikaw ay naging mabait, kapag ikaw ay naging tumutulong sa iyong kapwa, kapag ka nakakuha ka ng enlightenment, di ba? Ano pa? Ano pa? Basically, it is these things, tama? But why is Christianity different? Why being a disciple of Jesus is different? Kasi tayo, we acknowledge na hindi natin kayang maging mabuti, maging mabait, maging matulungin, sa sarili nating kakayanan. We can try. Yes? Tama? We can try, pero lalabas at lalabas kung ano yung nasa loob is what Jesus is saying.
Kaya in Christianity, we acknowledge na kailangan natin ng tagapagligtas because we could not save ourselves by ourselves. And we could not change or transform our hearts on our own. Kaya nga po, when it comes to the Bible, kailangan natin ng tagapagligtas. That is what sets us apart from the religions of this world. Because we have a Savior. Dahil hindi natin kaya. Because we are human. Because we are limited. Tama? Tignan mo yung katabi mo, unlimited. Detects daw po siya eh. We are limited. Being a musician, I know that for a fact that I am limited kasi may mga times na naiinis ako sa sarili ko kasi pag may pinapractice ako na scale, when I go to the guitar and I practice a scale, ang bagal ng kamay ko. Ba't hindi ko makuha? Because I am limited. That is why I need a God who is unlimited. Amen? And God is unlimited. He is eternal. He is everlasting. Kaya po kailangan natin ng Diyos. And when you hear the truth, being a man who is prideful, being people na gusto natin gumawa ng sariling atin, gusto natin na merong mapatunayan sa sarili natin. Do you see the pattern in our lives? Na parang lagi tayo merong gustong patunayan? Na mag-aaral ka ng mabuti, hindi dahil gusto mo yung inaaral mo, dahil gusto mong patunayan sa nanay mo na may kwenta ka. Dahil gusto mong patunayan sa mga magulang mo na hindi totoo yung sinasabi nila na wala kang mararating, o ng mga pinsan mo, ng mga tita mo. Why do we try to attain success? It is because meron tayong gustong patunayan. And I am trying to correct you na kung ganun ang laman ng puso mo, na gagawin mo, o sige, magtatrabaho ako ng ganito, kailangan magkaroon ako ng trabaho ng mataas para may mapatunayan kami. No, 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 no. That is very wrong. And when you are confronted with the truth, na mali yun, and when you hear in the Bible, you see in the Bible, that is wrong in the teachings of Jesus, na kailangan natin ay siya, and that He will provide, and that He knows where you're going, and that He has a plan for you, na may gusto siyang gawin sa buhay mo, at mahal ka niya, kahit na ano ka pa. Note that word, sabi ko ano, kahit ano ka pa, hindi sino. So may mga alien dito sa, na-joke lang po. Mga alien tayong kasama, kahit ano ka pa, mahal ka ng Diyos. At wala kang kailangan patunayan sa Kanya. But when you are confronted with the truth, minsan masakit ang katotohanan. Tama? Kaya masabi ko sa inyo lagi, kapag ka nasasaktan ka, in what I am saying, congratulations, you are in the right place. Kasi yun ang trabaho ng katotohanan. Yun ang trabaho ng gospel. Yun ang trabaho ng Word of God. To confront us with our wickedness. To confront us with our sin. To confront us with our false beliefs that we have accumulated over the years. And ngayon in verse 13, ang sabi ni Jesus, I love this reply. Sinabi ni Jesus, He replied, every plant that my Father has not planted will be pulled up by the roots. Leave them. They are blind guides. If the blind lead the blind, both will fall into the pit. Sabi ni Jesus, huwag kayo makinig sa kanila. Sila ay mga bulag na tagapanguna. Imagine, kung ikaw ay bulag, tapos sabi mo, hatid mo nga ako sa SM Dasma, tapos yung maghahatid sa'yo bulag din. Saan kayo makakarating dalawa? Saan kayo makakarating? Okay, imagine nyo na lang na kayo, bulag kayo, tapos halimbawa bulag si Ken, sabihin niya kay Renyen, sumama ko sa Dasma, ibulag din si Renyen. Baka sa Batangas kayo. SM na ba to, tapos may dagat. Ang sabi ni Jesus, they will fall into a pit. Mas malala yung sabi ni Jesus, malalaglag sila. Magpareho kayong bulag. Dalawa lang ang bulag na kilala ko na alam kung saan sila pumupunta. Yung sumunod kay Jesus, yung dalawang bulag na magtropa, nalala niyo ito.
nag-God of Miracle series natin. Sinundan nila si Jesus hanggang makauwi si Jesus sa bahay ni Peter yata yun. Sinundan nila si Jesus, parang silang bulag, pero sinusundan nila yung boses ni Jesus along the way. Okay? And then so we can see, huwag tayong makinig sa mga tao who are blind, who don't know what they're saying. People who are not planted by God. Kasi ang sabi ni Jesus in verse 13, every plant that is not planted by my Father will be pulled from the roots. Simula sa ugat. So yung mga disciple, very concerned sila sa reaction ng mga Pariseo, kasi sigurado nung pinag-usapan natin yung verse 1 to 9, na-imagine natin na namumula na sila sa galit, tapos sinabihan sila ni Jesus ng mga hipokrito, at ayaw natin na sabihan tayo ni Jesus ng hypocrites. Tapos ngayon sabi ni Jesus sa kanila dito sa kasunod, mas lalo silang na-offend. Siguradong pulang-pula na yung mga Pariseo. Gusto na nilang batuhin si Jesus. Death by stoning. Gusto na nilang batuhin si Jesus para mapatay nila si Jesus. So sobrang concerned ng mga disciples sa reaction ng mga Pariseo, pero Jesus is not. And if you are a disciple of Jesus, you will be like Jesus, dahil wala kang pakialam kung ma-offend sila o sa sinasabi mga katotohanan. Amen? Marami dito kasi ngayon is in high school or in senior high. Kung maniwala kayo sa akin, pag napunta kayo sa college at napaharap kayo sa mga tao na mayroong pre-understanding ng mundong ito, you will have to stand up to defend what you believe in. Ito nakaraan, tutulog na sana ako, there is one youth, yung sa mga minimentoran natin in Alfonso, alauna na madaling araw, nag-chat sa akin. Tapos nagtanong siya sa akin, at sabi ko, alam mo, kailangan mo ng apologetics. Kasi, napunta siya sa isang school na kilala sa Pilipinas at masyadong matatalino yung mga kasama niya. Siya din naman, matalino siya, pero alam mo yun, may mga tao kasi na hindi uubra sa kanila na pag sinabi mo sa kanila, mahal ka ng Lord eh. Mahal ka ng Diyos. Kailangan nila ng patunay. They were debating about the existence of man. They were debating about the authenticity of the Bible, the trustworthiness of the Bible. Ito mga bagay na ito, kailangan alam natin ito. Ito mga bagay na ito, kailangan alam natin. Because kailangan alam natin ang katotohanan. We need to know the truth. Kasi paano kung dumating sa panahon na ikaw ay tinanong at hindi mo alam ang katotohanan, how will you confront them? How will you confront people if you don't know the truth? Amen? That is why I am encouraging everyone that we need to know the truth by heart. By heart. Pag sinabing by heart, alam mo, kaya mong sabihin anytime kapag kinumpronta ka ng mundong ito, that they will say that love is love. You can say back to them that sin is sin. Because you know in your heart that love is wrong. At ang tamang shape ng love ay hindi natin makikita sa mundong ito and can only be found in God. At ang love na binibigay ng Diyos is uncompromising. Ibig sabihin, mahal ng Diyos ang tao, pero hindi mahal ng Diyos ang kasalanan. God hates sin. And Jesus defeated sin. Jesus already defeated sin. And this is why you need to be understanding about these things. Dapat alam mo to by heart. You need to know the truth by heart. Na pag lumapit sa iyo, mga Pariseo, you can confront them like Jesus. At hindi ka takot. Hindi ka takot sa reaction nila. Amen? I am encouraging you right now. So I'm encouraged about this. At tingin ko makakatulong sa inyo yung ating disciple, yung book natin. Because inorganize ko lang yung nakalagay sa Bible. Specifically para sa discipleship po natin. Pero most of it, wala po akong kinuha dito galing sa mundong ito. Lahat po yun ay galing sa Biblia. Okay? So Jesus is exposing two things. Magpabalik tayo. Una is, these people are spiritually blind. They are spiritually blind. Akala nila sila ay matuwid. Akala nila sila ay banal, but they are blind. Pangalawa, it is that their authority is temporary.
Akala ng mga taong ganito na meron silang kapangyarihan, but Jesus is saying, even ang kapangyarihan nila is temporary. It is temporal. It is only for a short period of time. But the power of God is eternal. Amen? Ang kapangyarihan ng Diyos ay panghabang panahon. So, truth, ang katotohanan, it doesn't negotiate with tradition. It does not ever negotiate with man-made rules. It does not negotiate with man-made doctrines. Ang katotohanan ay nakabase lamang sa ating Panginoong Jesus. Amen? And I want you to examine the truth for yourself. Don't just take it from me. Kahit ako ang pinagkatiwalaan ng Diyos to pastor you in this church, gusto ko na nagbabasa kayo for yourself ng salita ng Diyos. The Bibles that you have in your homes. Ayaw ko na maging mangmang tayo na Kristiyano. Amen? Amen? Pwede ba yun? Ayaw natin na mangmang tayo na disciples. Gusto natin, we all have the evidences na binigay sa atin ng Bible. Alam niyo, Christianity is far from blind faith. Christianity is not blind faith. Kung gusto mo ng evidence about Jesus, Jesus is time and time again. Jesus is presenting evidences to the people that He is God. You just have to look at it. You just have to look at the evidences with your own eyes. That Jesus is God. Okay? And being offended by the truth always reveals misplaced authority. Misplaced authority. Number 3, the heart is the source. Ito yung sinasabi natin kanina pa. The heart is the source. Verse 15. Peter said, explain the parable to us. Ito naman si Peter, being Peter, just being himself, explain the parable to us. So na-review na naman siya ni Jesus. Are you still so dull? Jesus asked them. So hindi lang si Peter yung na-review niya, si Peter lang yung nag-voice out. Pero as we can see in this passage, they have a uniformity sa gusto nilang itanong kay Jesus. Kasi hindi nila naintindihan yung sinabi ni Jesus. So are you still so dull? Jesus asked them. Don't you see that whatever enters the mouth goes out into the stomach and then out of the body? But the things that comes out of the person's mouth comes from the heart, and this defile them. Alam niyo po ang is being isa sa tao na mahilig sa history, and I am mahilig a lot. Ang galing ng ginawa, hindi niyo napansin to, ang galing ng ginawa ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, ay gusto ko lang pansinin to. Kasi advanced si Jesus even in the medical field. Tingnan niyo sabi ni Jesus, hindi niyo ba nakikita na pumapasok sa bibig niyo, pumupunta sa stomach niyo. Come on, there is a drawing in the mid 1700s, kung tama ang pagkakaalala ko, na isang doktor na nag-drawing na ang pagkain na hindi sa stomach pumupunta. Ang sa drawing niya, pag kumain kang pagkain, ang pagkain ay pumupunta sa puso. Which is in the drawing ang pinaniniwalaan ng medical field at that time. This is 2,000-year-old book, the Gospel. At ang sabi ni Jesus, what comes into your mouth, what goes into your mouth, goes into the stomach and then out of the body. Mas advanced pa si Jesus sa medical field naman daw ito. And then, okay, gusto ko na ngayon na yan, pero that is medyo konting sidetrack lang ng konti. Pero pagdating natin sa verse 18, ang sabi ni Jesus, but the things that come out of a person's mouth come from the heart, and this defile them. Nagtanong si Peter and the disciples of clarity, and then Jesus responded with a diagnosis. Hindi nakita niyo ang ginawa ni Jesus? Jesus responded, he rebuked them first, and then Jesus responds with a diagnosis. Sabi ni Jesus, ang problema ay hindi yung pumapasok sa bibig niyo at pumapasok sa katawan niyo. Ang problema ay yung nasa loob ng puso niyo na lumalabas sa bibig niyo. Jesus redirected the conversation, yung kabuuan na pinag-uusapan nila, from rules to roots. Sabihin mo sa katabi mo, roots. Ibig sabihin, saan ba nagmumula yung defilement?
Tinuturuan sila ngayon ni Jesus. Tinuturuan tayo ngayon ni Jesus. Saan nagsisimula yung defilement? Hindi sa pagsunod sa mga batas, kung hindi nanggagaling sa loob ng puso natin. What does Jeremiah say? The heart is deceitful above all things. The heart is deceitful kapag hindi yan nasa tama. When your heart is, ang nakaupo sa puso mo ay ikaw, at ang mga gusto mong mangyari, it is very deceitful and it is wicked. Kaya nga, nire-redirect ni Jesus na saan ba nakaroot ang puso mo? Is it in the man-made rules? Is it in the traditions of this world? Or is it in the Word of God? Is it in the Word of God? Alam po kasi natin, kanina ka po sinasabi sa inyo, if the heart is unchanged, kung ang puso natin ay hindi mababago, behavior modification, it is only temporary. Pangsamang-pangsamaan na po yan. Pangsandalian lamang po ng pagbabago ang kaya natin gawin sa puso natin. That is why, kapag mga bagong taon, meron tayo laging New Year's resolution. Ngayong taon, mag-exercise na ako. Ngayong taon, hindi na ako kakain ng ganito. Kakain ako ng prutas, inom na ako ng 3 galon ng tubig, araw-araw. But you could never do these things. Tama? Tama? Because the issue is what is inside your heart. We can only transform our lives externally if God already changed us internally. Tama? Tama po, amen? Amen ba? Andiyan pa po kayo, amen? Number 4, sin leaks outward. Ang sinasabi ni Jesus na lumalabas sa bibig ay hindi po physical. Okay? What comes out of the heart and out through the mouth, kung hindi yung sinasabi ni Jesus ay kasalanan. In verse 19, sabi ni Jesus, for out of the heart comes evil thoughts. For out of the heart come evil thoughts. Nagbigay si Jesus ng mga example: murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Itong mga kasalanan na to, basically this thing sums up the whole categories of sin na meron tayong mga tao. Tama? Sigurado na tayo na nandito ngayon sa loob ng City Disciples, once in our lives, we enjoyed one of these things na nakalagay dito in our past old lives, nung hindi pa tayo nakakilala kay Jesus. You're enjoying one of these things. Lalong-lalo na po yung slander. Diba? Ano ang slander? Paninirang puri. Yan mga nasa sa modern na salita, ang tawag ko dyan ay chismax. Na nakakasira ng buhay ng may buhay. Hindi lang sa chismis eh. Yung talagang extreme level na ng chismis. In verse 20, Jesus said, these are what defile a person. But eating, binigyan ni Jesus, with unwashed hands does not defile them. Naglista si Jesus, hindi po ito mga random na nakasalanan lamang, but these are expressions of the same source. Expression of the same source na pinuproduce po ng ating mga puso. Ano ang nilalabas ng ating puso? Ano ang nilalabas ng ating puso? Thoughts, words, actions. Tandaan po natin, 2,000 years ago, when they say heart, actually it is equal to our soul. Hindi lamang po basta sa puso. Alam natin ngayon, ang puso natin, ang trabaho niya is pumping blood. Tama? Pero when they say, in those years when they say heart, it is actually our soul. Ibig sabihin ko, ano yung namalabas? Kasama din yung ating isipan. Kaya po nakalagay dyan yung thoughts natin. Kasi alam nyo, lahat ng kasalanan na ginagawa natin, sigurado ko, inisip mo muna kung gagawin mo yan. Ang problema, natatalo ka. Kaya nga meron tayo, ano yung tawag dun sa thoughts na yun? Sino nakakalam? Hindi konsensya. Sino nakakalam? Yan, tama. Intrusive thoughts. Di ba? Kaya mga kabataan ko ngayon, yung tinatawag na intrusive thoughts. Halimbawa, nakita mo yung kaaway mo. Sapukin ko kaya. Bad trip na ako dito eh.
Tapos kapag sinapok mo siya, sabihin mo, yes, may intrusive thoughts, wag. Diba? Pero sige, masyadong ano yun eh, parang hindi ko naman gagawin manapok eh. Maliban kayo na din, syempre, lagi na nanapok. Hindi ko naman gagawin yun. Parang ganito. Manood kaya ako ng porn. May load naman ako. Diba? Wala na akong kasama sa bahay. Pinag-isipan mo muna yan. It comes from your thoughts. Tama? Tama? Amen? Sin is always premeditated. That is what I'm saying. Sin is always premeditated. Ibig sabihin, kaya nga tayong mga tao, isa sa keywords natin in our disciple book is that sin, man willingly fell into sin. The keyword is willingly. Hindi tayo nagkakasala ng pinipilit tayo. We always have a choice. Dumarating tayo kadalasan sa kasalanan dahil gusto natin siyang gawin. Tama? Tama, pag ito man, I am coming for you now. Huwag tayo magpastikan in this church. It is the truth. When nagkakasala tayo, we always think about it first. And then comes, sa pangalawa, yung words. Yung mga lumalabas sa bibig natin. Sino dito yung wala mga amin sa inyo. Sino dito yung napapamura mag-isa niya? Ako ko, halimbawa, lalo sa mga nagdadrive. Nagdadrive, di ba? Tapos biglang may kumat. Sabi ko, tangke ng tubig talaga itong ito. Di ba? Hindi pa ko wala, tangke po ng tubig ang sabi ko. Di ba? Bigla ka mapamura ngayon. Tapos, bakit ka sabihin mo ay minsan nag-sorry ko, Lord, sorry po. Alam niyo kung bakit minsan? Kasi ibig sabihin, when you diagnose yourself na bigla-bigla na lang nalabas, o kaya pag nakita mo, pinapagalitan ka limbawa ng nanay mo, pinapagalitan ka limbawa ng leader mo sa church, minumura mo na siya sa isip mo. May ganyan tayo, na dati dito sa church na to eh, may umamin eh, like 8 years ago, pagkakaalala ko, may umamin eh. Pag pinapagalitan daw sila, minumura na daw sa isip, sorry daw sa Lord. When you come into those agreements with yourself, makikita mo na ang issue ay hindi yung pagmura. Though that is an issue in itself, pero ang issue is saan ba nang galing yun? You see where did it come from? It comes from your heart. Sabihin mo sa tabi mo heart. Kasi kapag bigla ka na pamura, lalo sa mga nag-games dito, hindi nila nag-games. Tapos talagang mangmak talaga yung kakampi mo. Diba? Sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, bibigyan ako ng mundong ito ng 4 na mangmak na kakampi. Imagine, sa lahat ng players sa mundong ito, ang ibibigay sa'yo yung 4 na pinaka-lowest of the lows. Parang mga unggoy yata yun. Diba? Tapos mamaya, hindi mo napapansin, isa ka na sa kanila. Nakikipag-away ka na sa kanila, di ba? Mag-open mic ka, o kaya magtataga. Pa! O kaya, di ba, naka-open mic, bubo ka. So the issue is not that. Though it is an issue of itself, where did it come from? It comes from the heart. So when you see people like this, when we see young people like this, o kahit hindi young people, kahit tumanda in the church, and they still do these things, may kailangan nyo evaluate, and that is the heart. Amen? You have to evaluate your heart. Saan ba nakaroot ang iyong heart? Pangatlong bagay dito is yung actions natin. Minsan, yung mga kasalanan na inisip natin, we put it into action. Gagawin na natin siya. It is because yun yung laman ng puso natin. And this now, kung naunawaan natin to, removes the blame shifting na ganito kasi yung pinalaman ng nanay. Yung nanay ko kasi, ang sabi, yung tatay ko daw, demonyo. Tapos ang sabi ng tatay ko, nalayas na ako sa impyerno to. Kaya po nakatira, ang bahay ko po ay impyerno, at ang mga magulang ko po ay demonyo. Sabi sa teacher niya, diba? This removes the blame shifting na galing ito sa mga magulang mo, and now, ang totoong kailangan sisihin natin ay ang ating puso.
Because we have not surrendered it to God for transformation. Tabihin mo sa katabi mo, transformation. You have to surrender your heart to the Lord. Wala kang ibang pwedeng sisihin. At kailangan mong ibigay yung puso mo, not just to expose it, but so that God can redeem your heart. Ang nag-iisa lamang po na may kakayanan na i-redeem yung puso natin at baguhin yan into something beautiful is the Lord Himself. Amen? And that is the truth. So what defines us is what is coming out from our hearts. So if that is the case, it is only logical to say na kailangan natin ipabago yung puso natin sa Diyos. Pwede po ba yun? Amen? We need God to change our hearts. At gusto po ni Matthew, at gusto po ng Diyos, tayo ay maunawaan natin something that is very crucial para sa atin ngayon po. That change is internal. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, internal. Sabihin mo sa kabila, internal. Gusto ko na yung word na yan, maalala po natin sa ating pag-uwi at sa ating pakikipag-usap muli sa ating mga kasama sa bahay, sa ating mga schools, sa paglalaro ka ng games. That change comes internally. At only the King, His Majesty, Jesus Christ, has the authority over our hearts. Amen? And this now prepares us for the gospel. Hindi natin kailangan ng better rules. Hindi natin kailangan ng panibagong kautosan na susundin. Ang kailangan po natin ay bagong puso. Alam niyo ang sabi ni Jesus, hindi lamang basta tayo i-heal yung puso natin, bibigyan niya tayo ng bagong puso. A new heart, a new transformed heart, and only His Majesty, Jesus Christ, can do this. Tumayo po tayo lahat at tayo na lang.